2,000 anyos ago, nagkatawang lupa ang Panginoong Hesukristo sa ngalan ng kalayaan, katarungan, hustisya para sa lahat. 133 anyos ago, naghimagsikan ang ating mga ninunong Katipunero sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio sa ngalan ng kalayaan, ng hustisya para sa tanan. 40 anyos ang nakalipas, tayo po ay nagsigawan sa EDSA, never again, never again sa mga kurakot, never again sa mga naghahari-harian. Ngayong Pebrero 2028, muli na naman tayong magsisigawan daw ng never again sa korupsyon, never again sa maghahari-harian. Ano ba nangyari? Hindi pa ba tayo natututo? Paulit-ulit na kasaysayan. Wala tayong natutunan. Pambihirang patis naman, oh. Hey, good morning. Ladies and gentlemen of the jury, puwersa 99.9% sa puwersa sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa man po kayong dako na mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagan, ang inyong lingkod, PhD, Public Administration Honores Causa. Founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko, ang magsusulong ng pagpapatuloy ng himagsikan sa diwa, no? Sa dakila at dalisay na diwa, no? Malayang bayan, demokrasya ala Amerika, mas pinalawak na sangguniang bayan sa pamamagitan ng mga nanunungkulan sa gobyerno at ng mga soberanong mga Pilipino, at back to basic jury justice system, hukumang balangay, or jury justice system of we, the sovereign Filipino people. Pero bago lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po muna ng konting suporta lang naman. Paki-like, share, at mag-subscribe sa may pindot ng notification bell dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Kitkilatis Lagare. Konting suporta lamang po, pero napakalaking ambag na po yan dito po sa ating advokasya, ang pagpairal ng demokrasya sa ating bayan para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Paano? Tara na! Juror KKK 2.0 revolution na. Organisahin na inyong chapter, no, ng Partido KKK 2.0 sa bawat barangay sa buong bansa. Pati po sa mga Filipino community sa labas ng bansa, mag-organisa na rin po kayo ng inyong chapter yan, no po, ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Okay, so umpisa na po natin. Tama po yung narinig nyo. Ang bukod tanging dahilan kung kaya sinugo ng kanyang ama ang Panginoong Hesukristo ay upang palayain hindi lamang ang mga Israelitas na noon ay inaalipin ng Imperyo Romano, Roman Empire, kundi lahat po ng mga inaalipin na lahi
kasama na laing kayong manggi sa buong mundo. Oh, itinuro din, minulat din ni Panginoong Jesucristo ang sanlibutan sa beauty ng hukuman trial by jury noong pong babatuhin na lamang hanggang kamatayan si Maria Magdalena. Ginawa niya munang mga juror, yung pong mga sentensyador, and the rest is history. Naghimagsikan si Gat Andres Bonifacio at ang ating mga ninunong kantipunero, bagaman buwis buhay, talagang sinamahan po siya sapagkat malinaw po ang dakila at dalisay na adhikain, diwa ng himagsikan. Pagtatatag ng mga malayang bayan, demokrasya la Amerika powered by hukuman trial by jury of with the sovereign Filipino people justice system. So, sinamahan po siya 133 anyos ago nung inilunsad ang himagsikan po. Ang siste, pinaslang po siya. And so, nung pumasok ang administrasyon ni Manuel Luis Quezon, hindi po isinama sa 1935 Constitution Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Ganon din, doon po sa unang 1898 Malulus Constitution, wala po ganong karapatan tayo. Kung kaya nagamit na ang poder na hukumang trial by palakasan na nangyari ni Apo Marcos, nagdeklara pa ng martial law at katakot-takot na pang-aabuso at kurakutan sa kaban ng bayan ang nangyari. Kung kaya tayo po ay nagsigawan sa EDSA noong 1986, never again sa korupsyon, never again sa gustong maghahari-harian sa ating bayan, dayuhan man o kababayan. 40 anyos po nakalipas. Hindi lamang po patuloy ang pangungurakot ng mga nakapwesto sa gobyerno at pang-aabuso sa kapangyarihan at ang paghahari-harian ay patuloy, lumala pa kamo. Cheers! Lumala. Bakit po lumala? Abay, bukod sa hindi pa rin po ipinairal ang jury justice system na isinulong ng buwis-buhay ni Gat Andres Bonifacio, inukit pa ng mga ungas na framers ng 1987 Constitution ang Autonomous Region of Muslim Mindanao at yung Autonomous Cordillera Administrative Region. Ano nangyari? Ang kanila pong kaungasan kaisipan ay para po matuldukan ng korupsyon at yung mga rebellion at yung paghahari-harian. Ano nangyari? Ilalapit na po nila ang gobyerno sa tao para mas madaling masupil ang mga ungas sa pamahalaan. Ano nangyari? Abay, lalo lamang po na-empowered ang mga traidor at kawatan sa ARMM at sa Cordillera Autonomous Region. Inukit din po ng mga ungas na premier ng 1987 Constitution ang local government code. Ganun din, para ilapit daw sa maghuhusga yung taong bayan sa mga traidor at kawatan ang gobyerno. Ano nangyari? Natuldukan ba ang korupsyon, ang pag-aabuso sa kapangyarihan, ang paghari-harian ng mga naluklok sa pamahalaan? Hindi po. Lalo lumala. Lalong na-empowered yung pong mga traidor at kawatan. Lalong dumami ang mga naghahari-harian. Hindi na lang presidente, pati mga mayor po at kanilang mga kasabwat naghahari-harian na rin, nakapaghari-harian na rin. Pati nga barangay chairman Di po ba? Bakit? Yun nga Imbis na yung kalasag at tabak ng mga mamayan
laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Ang hukumang trial by jury, inisapuera. So ang nangyari, ang hukuman naging kontrolado ng mga traidor at kawatan. Hukumang palakasan. So, local, nabanggit ko na ba? Inukit din nila yung local government code. Palagay ko nabanggit ko na yun. Moments? Maybe. At mabuti na lang kamo, hindi pa may naipasa ito pong anti-political dynasty law. Sapagkat malinaw po na hindi rin po ito makakatuldok sa korupsyon. Ang sinasabi, katukwiran ng mga ungas, pag may mataba na political dynasty daw, nabubura ang checks and balances sa gobyerno. Hindi na daw mapapanagot kasi magkakamag-anak na si mayor, si gobernador, si congressman, si konsehal, si bukal, si barangay chairman. Mga ungas, di gumagamit ng sentido común. Kaungasan kaisipang salat sa lohika ang kanang ginagamit. Bakit? Ang korupsyon ba natutuldukan sa provincial capital? Natutuldukan ba ito sa municipal hall? Sa city hall? Sa House of Representatives? Maging sa Senado? Maging sa Malacanang? Hindi po. Ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan natutuldukan sa hukuman. Sa hukuman. Paano mo tutuldukan kung patuloy na hukuman ay hukuman trial by palakasan? Hindi ko po tahasang sinasabi na yung pong autonomous regions, yung mga local government unit, yung autonomous local government unit, at yung ang anti-political dynasty, talagang ibang klase po ito sapagkat bubunggo po ito sa right to suffrage. Ang karapatan ng bawat Pilipino sa demokrasya na tumakbo sa politika. At ang masusunod, magdidesisyon, yung pong mga botante. Bakit mo pagbabawalan ang timano na tumakbo yung may mga kamag-anak na nakapwesto? Ang tawag po doon ay prior restraint. Undemocratic po yun. At wala din pong silbi yun dahil sinasabi ko nga, hindi rin matutulukan ang korupsyon. Malinaw po yan at maliwanag pa. So, ang panawagan natin kay Senadora Risa Hontiveros, kay Party List Representative Laila de Lima, at Chel Jokno, kala Kiko Pangilinan, Senador. Ganun din kay Senate President Tito Soto at kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Ang isulong po ninyo ay yung pong yung hukuman trial by jury of with the people na buwis buhay na pinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninuno katipunero. Sapagkat yun po ay tried, tested, and proven na for centuries, sa mahaba na pong panahon, na bukod tanging mekanismo kontra korupsyon, pang-aabuso, human rights violations, extrajudicial killing, land grabbing, drug trafficking, at kung ano-ano pang mga cancer sa ating lipunan. Yun po ang bukod tanging solusyon. Hindi anti-political dynasty. Hindi po yan ang makakasolve sa korupsyon. Hindi rin federalismo. Sapagkat marami pong bansa, ang Russia, federalismo diba? Ang Venezuela, federalismo. Pero katakot-takot ang pangungurakot na nangyayari. Parlamentaryo, hindi din po. Ang parlamentaryo ay susi. Kasi marami po mga parliamentary form of government na tigmak din ang korupsyon. Unang-una na po riyan, yung Thailand. Diba? Every now and then,
may kodita. Mabuti ka mo sa Thailand, hawak ng kanilang hari ang pulis at militar. No, nauutusan niya na ikodita yung mga ungas sa pamahalaan. No. Pero sa atin, wala tayong hari. Diba? Mabuti ang parliamentary form of government sa United Kingdom, sa Canada at sa Australia. Dahil meron po silang hari. Tayo wala po tayong hari. Hindi po ba? Well, check that out. Mali pala ako. Lahat tayo rito ay hari. Lahat ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Po. Kaya nga dinadaan natin sa amalan ang pagluluklok ng ating pong mga kinatawan. Halal sa gobyerno, presidente, vice-presidente, no, ha? Mga senador, mga mambabatas, gobernador, mayor, barangay chairman, no? Konsehal, bukal, no? Party list representatives, ano po, yung ganon. No? So, wag na po nating kalikutin pa ang ating pong demokratikong gobyerno. Bicameral, may Senado, may Kamara de Representantes. May mga party list pa. Although, yung party list system po, dapat din po nating ayusin na talaga yung mga marginalized sector lang, ano, ang magiging, ang mga marginalized representative lang ang pwedeng kumatawan sa anumang mga party list, ano po. So, ayusin po natin yung bagay na yan. Pero yung anti-dynasty law, abay, basura na po natin yan. Dahil yun naman talaga lang yun. Basura! Oh, wala pong katurya-turya, hindi po yun kapaki-pakinabang po para sa atin. Pari-pareho. Opo. So, siyempre, hindi po natin, wag nating asahan na itong mga nakaluklok ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician ay ihain ang panukalang sa Bill of Rights Amendment numero 1, karapatan sa trial by jury. Huwag po natin asahan sila. Kasi, ayaw nila, siyempre, na patayin yung pabo na nangingitlog ng gintong oportunidad para sa kanila. Ayaw na patayin yun. Ayaw nilang panagutin ang kanilang mga sarili. Natural lang din naman po na actuation niya ng isang kawatan. Po. So, tayo pong persa 99.9% sa pera. Sandamakmak po ang ating boto. Gamitin po natin yung tigi-tigisan nating sagradong boto para iluklok ang ating pong mga kinatawan sa buong gobyerno. Presidente, pangalawang pangulo, senador, kinatawan, party list, ano po, sa Kamara, gobernador, mayor, bukal, konsihal, ano po, barangay chairman, ano po, pagsapit ng 2028 and beyond, ano po. Sa ating pong hanay, ang pwersa 99.9% isa pera manggagaling po ating mga kandidato. Tayong mga miyembro ang makinarya politika. Ang unang-una ambag natin, isang sagradong boto. Bulong-bulong sa ating pong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, ano po, maging kalaban. Gamitin po natin ang social media kung saan tayo po ang hari. Dumadagungdung po ang boses natin sa social media. Gamitin po natin ang Facebook, ang Messenger, ang Viber para maipalaganap ang kamalayan, ang pagmumulat tungkol sa beauty ng hukuman trial by jury. Opo, wala masyadong gastos. Hindi rin po natin pagagasusin ang ating pong mga opisyal na kandidato. Bagkos, tayo pa po mag-ambag-ambag, piso-piso, 5 piso, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, conforme po sa kakayanan ng ating pong bulsa. At huwag din po tayong magduda sapagkat yung ating pong mga juror advocates candidates, kailangan lang pumirma ng covenant sa gradong kasunduan sa mga mamamayan. Kung saan nakasado na within 3 months, pag naluklok na sila po sa pwesto, kailangan lang ihain ang amenda sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury.
sa Senado, sa Kamara, sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Lungsod, Sangguniang Panlalawigan, kailangan po lang ihain po yun. Pag hindi nila ginawa yun, within 3 months, mag-umpisa ka ng panunungkulan, dapat sila mag-resign. Maging human din na ginawa. Pwedeng gamitin yung kasunduan na permado nila para maghain sa Korte Suprema ng mandamus petisyon para sila ay tanggalin sa pwesto. So, yan po ang dapat nating gawin. Huwag na ho tayong makinig pa diyan po sa mga nagngangaw-ngaw na naman ngayon na mga oportunista sa administrasyon man o sa oposisyon. Maliban na lang kung yayakapin nila ang ating pong juror KKK 2.0 revolution. Ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. So wag na ho kayong magantay pa na kayo ay aking i-autorisa na magtatag ng chapter. Kusang palo na lang po. Out of your own volition, kayo po ay may karapatan na magtatag ng inyong chapter ng partido KKK 2.0. Ilapag po ninyo ang inyong mga plataforma kasi ito pong ating partido, plataforma po ito, hindi po ito pera-pera. Ilapag din ninyo ang inyong pong GCash number nang sa ganon na yung mga nagkakagusto, naniniwala sa iyong plataforma, masusuportahan ka. Ipaalam nyo na lang sa akin kung ano po ang inyong pangalan na inyong chapter para ma-recognize ko kayo. Sa bawat barangay, dapat meron po tayo kahit na isa. So kung sino sa inyo may balak na tumakbo sa anumang posisyon, ilapag na ngayon pa lang at buuin na ang inyong organization na inyong chapter ng partido KKK 2.0 Demokratiko. Tapos i-message nyo na ako, kaya text, ano po, para ipaalam kung ano po ang pangalan ng inyong chapter na kayo po ay aking ma-recognize. Bago sumapit ang halalan, kailangan po nating magtatag din ng mga umbrella organization para sa munisipalidad, sa siyudad, sa probinsya. Ano po? Para may isang boses po. May umbrella organization na siya po mga ngasiwa sa demokratikong proseso sa pagpili kung sino ang opisyal na ating maging juror advocate candidate bilang mayor, bilang mga konsehal, bilang gobernador, bilang mga bukal, pati barangay chairman at mga barangay kagawad. No po. At syempre, doon po sa magiging senador at kongresista, ang magbubutuhan para kung sino ang nunumbrahan na kandidato, yung pong lokal, lokal na umbrella organization na isang bayan, halimbawa. Ang mga miyembro sa diwan ng demokrasya, majority rule, ang pipili kung sino po magiging opisyal na kandidato pagka mayor. Ganun din kongresista, ganun din sa mga gobernador. Pero ang senador at yung party list, tama, party list, vice-presidente at presidente, yung po namang national headquarters, yung National Directorate Board, ang siya naman pong magbubutuhan kung sino-sino po ang nunumbrahan. So malinaw po tayo dyan, Hindi po pera-pera ito, hindi po natin kukutungan ang ating pong mga mamanukin. Lahat po tayo, may karapatan din na mag-endorso kung sino po ang gusto ninyo maging presidente. At the end of the day, magbutuhan po tayo sa demokratikong proseso kung sino po ang ating pagkakasunduan na siya pong magiging standard bearer. Po?
So, kung meron po kayong mga agam-agam pa o may mga katanungan kayong gustong liwanagin, wag ko kayong mag-atubili sa Diwa ng Demokrasya na ilapag ay inyo pong komento, kuro-kuro, palapalagay o katanungan sa comment section. At ulit ko, pahirit ng suporta. Like, share, at subscribe. Sabay pindot ng notification bell. So ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Naway, ako po aking po sentido común ay nakapag-ambag po ng kamalayan, kamulatan para po sa inyo, mga kapwa ko itsapuera. So, dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.